Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, ipapalit si Pia. Nako, Vice President Sara Handana, PBBM, nangangamote. Aba, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, ito pasadahan po natin ang kapapasok lang na balita mga kababayan ha. Mula po ito sa Billionaire News channel mga kababayan ha. Sabi po dito, Pia Cayetano posibleng number 2 ni Loren Legarda sa Senado. Aba ito po ang balita mga kababayan, basahin ko po para sa inyo. Sabi po kasi dito, posible umanong magkaroon ng makasaysayang pagbabago sa Senado. Ayon sa mga source ng Billionaire News Channel, nakatakda umano si Senator Pia Cayetano na maging Senate President pro tempore. Senate President pro tempore o pangalawang pinakamataas na opisyal sa Senado. Kasunod ng inaasahang pagiging kauna-unahang babaeng Senate President ni Senator Loren Legarda. Aba, dalawa pala ito. Mga kababayan puro babae Senate President Loren Legarda at Senate Pro Tempore Senator Pia Cayetano. Si Legarda rin ang kauna-unahang babaeng nagsilbing Senate President Pro Tempore noong ika-19th Congress. Kaya't magiging makasaysayan ang bagong leadership shake-up sa Senado. Ayon sa ulat ni Marlon Ramos ng Billionaire News Channel. Aba, ayan mga kababayan tama nga, no? Talagang nagsisinungaling itong si Soto mga kababayan. Diba? Sabi kasi ni Soto, solid, no? Solid po ang majority. Pero bakit may mga ganitong balita mga kababayan kung solid po ang grupo ni Senator Soto, di ba? Kaya nga nagsisinungaling po itong si Soto mga kababayan. No? So, abangan na lang po natin kung ano po ang mangyayari dyan sa Senate, anong tawag nila kanina? Shake up. Diyan po sa leadership shake up ng Senado mga kababayan. Sana nga, Sana nga matanggal na itong dalawang ito. Kasi sila po ang sila ang pumipigil para magkaroon po ng hustisya ang ating bansa mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan din po natin to mga kababayan. Sabi po kasi dito, Mary Grace Piatos ilalantad ni VP Sara sa impeachment trial. Aba, ayan po. Dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro mailalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that. Then naman po as part of the defense team. Ayan mga kababayan, handa na po ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Attorney Michael Powa. Ayan mga kababayan. Kung si VP Sara handang-handa na po mga kababayan, no? Pero ito masasya kayo mamaya sa ibabalita ko, pero unahin muna natin to about kay President Bongbong Marcos Jr. Kung si VP Sara handa na sa kanyang impeachment trial, nako, eto naman pong si President Bongbong Marcos Jr. ay nangangamote. Opo. Kasi hanggang ngayon pala mga kababayan ay wala pa siyang legal team na magdedepensa sa kanya dyan po sa impeachment against sa kanya, di ba? Ganyan sa bagay, drama lang kasi ang lahat ng ito pero if you reflect it to the real world, no? Kung ikukumpara po natin yan sa totoong buhay na lang, okay? Yan pong hindi pagiging maagap ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya no wonder mga kababayan kung bakit nagkakaganito po ang ating bansa. Dahil tingnan mo, di ba? Problema na nga nila yung impeachment
wala pa silang, 'di ba? Wala pa silang ibinibigay na solusyon. Hanggang ngayon wala pa silang legal team, 'di ba? So ganun po siya magtrabaho mga kababayan. Imbis na advance siya magtrabaho, no? Advance siya mag-isip. Oh, hindi. Pero kasi nga drama lang kasi ang lahat kaya ganun, 'di ba? Kaya wala po silang legal team at hindi po talaga sila magkakaroon ng legal team mga kababayan kasi drama lang po ang lahat. O ito, ang sunod nating balita mga kababayan, ito po. Teka lang para mas makita nyo kasi. Ayan o. Teka lang. Sabi po dito ni Pastor Abante mga kababayan, no? Ito po yung balita. Kamara tila nakinig kay Abante sa pagbasura sa impeachment versus Marcos Jr. Sabi po dito ni Abante, hindi ako abogado pero nagbabasa rin po ako. Hindi ako nandito para mag-lecture sa batas. Para sa akin, dapat nang tapusin ito ng may due process at fairness mga kababayan. Ito po ang balita. Tila sinunod ng House Committee on Justice ang panawagan ni Manila District 6th District Representative Benny Abante matapos itong igiit bago pa ang botohan na dapat nang tapusin ang impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa kakulangan ng sapat na batayan. Ilang oras bago idiniklarang insufficient in substance, no? Ang dalawang reklamo, yung dalawa hindi lang isa, kundi dalawa. Malinaw na nanindigan si Abante na hindi na makaturungan ang pagpapatuloy ng pagdinig kung kulang naman umano ang legal na substansya ng mga paratang. Ayun na mga kababayan. Ayun na nga. Drinamahan lang kasi tayo no? Grabe. Drinamahan lang tayo mga kababayan. Kaya wag tayong masyadong umasa dito sa House of Representatives, no? Kasi hindi naman ang mga ito no? Talagang hawak pa rin po sila ng administrasyong ito. Dahil nga magkano kaya ang incentive ng mga inayupak na ito? Diba? Nagtatanong lang Ito pong naging komento ng ating mga kababayan, mga karibin natin. Sabi po dito, defensive for the sale of all. Halata, sobra. Nakatanggap na siguro ng isang kaban. Ayan, sabi po ni Alan. Sabi naman po ni Elisa, dapat ituloy. Sabi naman po dito ni Anita, good decision. Aba, Ricardo, alam naman natin na drama lang lahat. Correct. Sabi po nito ni Ma'am Miriam, nako, showtime talaga. Kunyari, galit-galitan. It's showtime sa kamera. Lutong Macau. Oo nga, Lutong Macau talaga mga kabayan. Sa umpisa pa lamang, alam na namin drama yan. And the winner is, grabe ka drama. Drama nila, no? Pinasakay nila ng pinasakay yung taong bayan tapos sa huli-hulihan, wala rin naman palang mapapala mga kababayan kasi ibabasura. Predicted na natin tong lahat no? Diba sa mga last vlog natin mga kababayan, sinasabi na natin na ibabasura lang ito. Okay? Ibabasura lang ito. At hindi nga po tayo nagkamali mga kababayan, ibinasura nga mga karibyo natin. Kaya naman pala wala pa silang legal team kasi hindi na kailangan ng legal team kasi ibabasura na po ng mga kasabwat dito po sa dito Kongreso. So ayan mga kababayan, no? Sabi nila, igalang ang sabi nila, impeachment is not a political anong tawag na? May political venue, sabi, di ba? Dapat daw sumunod sa due process mga kababayan. Pero, ay nako. Anyway,
masakit lang isipin mga karibyo natin that ganito po ang ginagawa nila. Eto ipipredict na naman natin to mga kababayan. Let's guess for now, ano? Ito pong gagawin nilang impeachment, no? Against Vice President Sara Duterte. Magtutuloy-tuloy ito. Magtutuloy-tuloy po ito mga kababayan na impeachment against Vice President Sara Duterte. Hindi kasi corrupt, 'di ba? Kapag ikaw ay corrupt, marami ang pipigil diyan sa House of Representatives. No, marami ang pipigil diyan para hindi matuloy. Pero kapag ikaw ay hindi corrupt, nako, dire-diretso 'yan mga kababayan. Maniwala kayo, dire-diretso 'yan. Grabe. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At ito, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan, Senator Soto masaya. Kudita sa Senado, Bigo, Loren Legarda, Senator Loren Legarda, tumanggi. Ito, pakinggan po natin si Sir Badong Arateles. Pasok ka. Si Tito Soto po, may kinatwiran kung bakit daw posible, no? Mukhang ramdam niya na po. Alam niyo naman, ilan lang naman sila dyan. Siguro it's a matter of time. It's a matter of time na lang po na matatanggal siya sa pwesto. Ang sinabi naman hindi pa. It's either, sabi naman ni Alan Peter Cayetano, is either wala pa yung 13 o hindi pa dumarating. Kumbaga wala pa sa session hall. O anytime, pag dumating, pwede na pong matanggal si Tito Soto. No? Kaya si Tito Soto rin, eto na po ang kanya naging pahayag. Sabi niya mismo, kudita sa Senado posibleng mangyari dulot ng malasakit umano ni Soto sa kaban ng gobyerno. Kita niyo, may sa kaban ng gobyerno. Bakit hindi niyo tuloy yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Tigil na naman kayo ng investigasyon. Kaya nga, kung may malasakit kayo sa kaban ng bayan, no? Bakit wala po kayong pinaparusahan? I mean, bakit wala kayong nahuli, no? Ng mga big fish sa mga investigasyon ninyo, no? Nung panahon po ni sa BRC sa Blue Ribbon Committee, nung panahon po ni Senator Marcoleta, yung iniisip ng taong bayan, no, ay talagang may mananagot dito kasi palaban po si Marcoleta. May mananagot dito. May meron talagang big fish na mailalabas. Kaso nang pumalit itong si Soto at si Ping Lacson, nako. Anong una maganda, 'di ba? Kasi parang oo nga, para sa bayan talaga. Pero nang tumakbo na po yung investigasyon mga kaubayan, nako, nagpakita na ng mga totoong kulay mga karibyo natin. Pag nababanggit po ang pangalang Romualdez, pag nababanggit po ang pangalang Marcos, nako, bigla na lang pong hihinto ang hearing nang hindi na mamalayan. Okay, ayon po kay Tito Soto, ito po ang sinabi niya. Ano ba kasing iniisip ko na maaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama? Baka dahil mahigpit ako sa insertion sa budget. O yan daw po. Sa mahigpit na tinatanggal. O, pwede rin naman dahil sabi nga ni Sal Panelo, ignorante ka. Totoo, pwedeng nabububuhan na ang mga kasamahan mo sa'yo, di ba? Kasi yung mga kasamahan mo, mga experts sa batas mga attorney, mga abogado, di ba? O maybe, nabububuhan na po sila sa kanilang Senate President. Diba? Isipin mo yung leader nila, hindi po, walang alam sa batas. Di ba? Hindi pinag-aralan ang batas. Tapos kung makapagsalita, no, parang talagang totoong may alam sa batas. Samantalang sila mga kababayan, hindi nga sila makapagsalita kasi, no, totoo yung sinasabi ng Supreme Court. I mean, it is the Supreme Court, mga kababayan. Diba? Pero okay lang yan, mga karibyo natin, no?
At least, di ba, nalaman natin na ganun talaga ka, si Soto. Di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga karabin natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.